alias na lang, Dodong Salada. Yung nickname ko yung Dodong, yung apelido ko Salada from Dipolog City. So, isa akong Bisaya. So, simula nung nagkaisip ako, hindi ako kailanman sumasali ng ganitong event. Pero ngayon, bakit ko sinadya talaga pumunta kung ano ang event? Matagal na akong gustong pumunta sa mga event. Pero ngayon lang nagkakataon. So, ngayon, madami talaga akong gustong sabihin para makilala nyo ako kung ano ako. Isa akong ordinaryong Pilipino na yung experience ko in politics simula nung elementary ako, sumasama na ako sa politika dahil yung tatay ko ay isang barangay chairman sa liblib na lugar sa Municipality of Godod. So yan, sa lahat ng taga Zamboanga del Norte, pumunta ako dito, sinadya ko to kasi gusto kong ilabas ang lahat ng naramdaman ko tungkol sa administrasyon na to. Ito, Mr. President BBM, sasabihin ko sa'yo, isa akong supporter sa'yo. Bakit ako naging supporter mo? Dahil kay Vice President Sara Duterte, kaya ako naging supporter mo noon. Pero ngayon, galit na galit ako sa'yo. Dahil yung lahat ng ginagawa mo, hindi na talaga mga tao. Kaya sobrang emotional ko ngayon. Kasi grabing kahirap mo sa mga Pilipino. Ako, pinigyan ko talaga to ng panahon ngayon. Pero bago ko sabihin yung iba pang kwento, ako ay para makilala nyo, isa akong Kristiyano, isa akong Bisaya, pero lahat ng hirap ng trabaho simula maliit pa ako, gusto ko lang i-explain yung story ng life ko para maintindihan ng bawat mahihirap na Pilipino. Ako ay isang elementary pa lang, nag-aararo ako sa bukid hanggang high school. After second year high school, tumigil ako sa pag-aaral, dumayo ako kung saan-saan, nakarating ako ng Zamboanga City, Hulo, Basilan, Tawi-Tawi, lahat ng sulok ng Mindanao. Tapos napunta ako ng Malaysia. Kung maalala ninyo, huwag nyo lang gamitin ito na kasi gusto ko sabihin yung reality sa buhay ko. Naging isa akong smuggler, nagtatrabaho ako ng smuggle, kung maalala nyo yung 1990s. Yung Champion Blue Cell dati, biyahing Malaysia, ito. Pero ito, sinasabi ko lang yung story ng life ko para maintindihan ng bawat Pilipino yung kung ano ako, kung sino ako. Ngayon, yung mga sabon active, yung mga Chinese cotton, biyahing Malaysia, yon ang pangarga namin. Kaya doon nag-umpisa yung doon ko kinukuha yung pangpaaral ng mga panganay kong kapatid hanggang nakapagtapos sila, kinuha ako, tapos pinaaral ako. Ngayon, lahat ng trabaho sa Zamboanga City, Dipadjak, nag-drive ako ng Dipadjak, nagtatrabaho ako ng construction, yung sa fishing, ito ay kwento muna ng buhay ko para maintindihan ng lahat na hindi ako pumunta dito na isa akong sagana sa buhay o bayad na mag-testimony para siraan ang Marcos administration, kasi hindi ito paninira sa atin. Makikita natin lantaran o makikita natin ako tapos paano ako yung pakalat-kalat yung yung talon-talon. Pero ito yun, to make it short, doon sa life story ko, kinuha ako ng mama ko, yun, pinaaral ako ulit, tapos hanggang nag-college ako,
nung nag-college ako, isa akong member ng Anak Bayan Party List. Yung Anak Bayan Party List, kilala yan sa buong Pilipinas na isang recruiter na magiging NPA. Ako at ang mga kasama ko, buntik na kami, madala sa bukid. Buti na lang tumakas kami. Kaya yung lahat ng naranasan ko, hindi alam ng pamilya ko. Pero ngayon, pumunta ako dito para gusto kong sabihin na sobrang sakit na naramdaman ko. Dahil pumunta ako dito para ipakita yung suporta ko at pasasalamat ko sa Duterte administration. Yes. Kasi si Tatay Digong talaga napaka-idol ko yan. Kasi kung ako lang mabigyan ng pagkakataon maging presidente ng Pilipinas, putang ina, bitin pa ako sa ginawa ni Tatay Digong. Kulang pa yun. Kasi bakit kulang? Nung dati nagmamaniho ako, nung panahon ni Tatay Digong, kahit bukas yung pinto ng jeep, yung cellphone ko nandyan sa gilid ko, pagising ko, makatulog ko, pagising ko, nandyan pa rin. Pero ngayon, simula nung si BBM na namuno sa Pilipinas, anong nangyari? Recorded yan. 2 cellphone ko. May police blotter ako sa Parañaque Police Station. Pagising ko, wala ng cellphone ko. Kaya, ganon kasakit. Tapos, ang sobra pang pahirap sa amin. Kasi isa akong TNBS driver. At saka, pag nag-process ka ngayon ng PA o may mga transaksyon ka sa LTO at saka LTFRB, makikita nyo lantaran yung sasalubong sa inyo. Sasalubungin kayo yung mga maliliit na buaya sa labas kasi sila may koneksyon sa loob. So ibig sabihin yung mga buaya sa labas, pinapakain nila yung pera natin, yung pera namin doon sa mga buaya na mga malalaking buaya na nasa loob. Kaya ako, reality to, yung sinasabi ko dito, pinaglaanan ko ng panahon. Kaya ako mananawagan sa lahat ng mga driver sa buong Pilipinas o sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino na may hawak na professional driver's license o non-professional driver's license. Ako'y mula sa puso, nagpapasalamat ako kay Tatay Digong kasi bakit ako bilib sa kanya. Nung sinabi niya na yung driver's license, gawin ko yung 5 years, na-implement agad, naging 10 years pa pag wala kang violation. Kaya ganun ko siya ka-idol dahil sobrang effective siya sa tungkulin niya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya Sige lang kuya, labas mo yan. kaya sobrang sakit. Isipin nyo, yung passport, sinabi niya, gawin kong 10 years, may passport din ako. So, pag sinabi niya na gawing 10 years, nangyari agad, naging 10 years. So, pag nag-renew kasi malaking luwag yan sa atin ng mga Pilipino. Pag ikaw pumunta, mag-renew every 3 years ng driver's license, ang haba ng pila. So, napakaluwag. So, ganun. So, ilang milyon ang may hawak na driver's license sa buong Pilipinas. Kung ako, nakinabang ako, nakabinipit ako sa pag-implement ni Tatay Digong sa driver's license na ginawa niyang 5 years at naging 10 years. Sino naman ang nakabinipit sa akin sa pamagitan ng driver's license ko? Number 1, yung family ko, relatives ko, friends ko, lahat ng nakikinabang sa akin, nakakatulong yan sa pamagitan doon sa mga benepisyo na direkta kong natanggap mula sa pag-implement at sa isang verbal na sinasabi lang ni Tatay Digong, verbal instruction na yung mga driver's license gawing 5 years.
tapos maging 10 years pag walang violation. Napakaluwag yan sa aming mga driver. Kaya ako sa lahat ng driver sa buong Pilipinas, manawagan ako, suportahan natin si VP Sara Duterte. Kasi kahit evaluating natin sa lahat ng politiko sa buong Pilipinas, wala na tayong ibang mapagkatiwalaan kundi Duterte lang talaga. Kasi ako, lahat, hindi ako nagsasalita ngayon dito na lagi na akong nagsasalita. First time ko to pumunta dito. Yan ang tunay na supporter ng mga Duterte. Ito lang yan. Para makarating yan. TV5 oh. Gano'n naman TV5. Ikot-ikot TV5. Good job, Idol. Share the live guys. Share the live. Share the live. Ngayon, isipin nyo, kahit ilan dyan, alam nyo, ako, kahit wala pang campaign period, pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng pamilya ko, sa lahat ng mga Pilipino, kung maaari, lahat ng i-endorso ni Tatay Digong, yon ang suportahan natin. Sikat man sila o hindi, basta yon ang suportahan natin. Kasi alam natin, yung mga Duterte ay may malasakit sa bayan. Tingnan nyo naman si Tatay Digong, kung ano siya nung pumasok sa politika at paglabas niya hanggang ngayon. Naging bilyonaryo ba siya? Wala, ordinaryo pa rin siyang Pilipino. Kaya ako hindi ko namimit, hindi ako pumunta dito kasi bayaran ako, binabayaran ako ni Duterte o sino magtao para magsalita. Kusang loob ko ito, pumunta dito para magsalita, para ilabas ko yung saloobin, para maramdaman at kung maaari makakuha tayo ng suporta sa lahat ng mga kamag-anak ko, kaibigan at saka sa lahat ng mga Pilipino. Kasi hindi talaga, sobra talaga. Ako gusto kong sabihin pero hindi ko pwedeng masabi dito ngayon na yung conversation tungkol sa korupsyon kasi wala akong direct na ebidensya kasi may mga tao na kinokonek kasi nagpa-process ako ng dahil isa akong TNBS driver, nagpa-process ako ng provisional authority sa LTFRB. Dati, pag nag-renew kami ng PE sa LTFRB, i-present lang namin doon sa LTFRB yung PE namin, tatatakan lang yon, ang babayaran namin 260 pesos lang. Pero ngayon, lahat ng 10BS na nandito, wala dito, lahat ng napanood, alam nila. Tingnan nyo yung LTFRB. Oh, nasa paligid, sobrang daming buhaya. Tapos, grabe talaga. Kaya, sobrang dami ko sanang sasabihin. Pero yung iba nakalimutan ko dahil emotional na ako. Kaya sa lahat ng mga Duterte supporters, huwag na tayong manawagan na magkaisa ang Pilipino. Dahil kailanman, simula nung maliit ako, panawagan na yan, yung mga nanawagan na magkaisa, namatay na. Pero nagkaisa ba tayo? Wala. So kailangan lang ang majority. So kailangan lahat ng mga Duterte supporters o lahat ng gustong pagbabago, pumunta kayo dito at ipakita natin ang ating suporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi isipin nyo, lahat ng halatang halata yung Kongreso mag-imbestiga sa kanya.
Bakit? Hindi ako abogado hindi ako abogado, ordinaryong Pilipino lang ako. So, kung pag-usapan natin ang legality, wala akong knowledge. Pero yung nakikita lang natin on screen na grabe yung panggigipit sa kay Vice President Sara Duterte. Imagine niyo, hindi lang siya ang may hawak ng confidential fund. Lahat, simula mayor, hindi ko lang kabisado lahat, pero ang alam ko, yung mga executive position, mayor, governor, vice presidente at saka presidente, mayroon yan silang confidential fund. Hindi ko pa alam sa iba. Pero bakit si Madam Sara lang ang gigipitin nila? Tapos sa daming nangyayaring korupsyon dito, nakitang-kita ng mga tao, bakit hindi nila pinapaimbestigahan? Pinipersonal nila dahil pumalag na si Madam Sara Duterte. Hindi na matiis ni Madam Sara Duterte na yung ginagawa ng administrasyon ngayon na sobrang lantara ng korupsyon. Sobrang pahirap sa mga Pilipino. Kaya sana kayong mga nakikinabang sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta na kayo dito kasi ito na pagkakataon. Ako, nagpapaalam ako sa mga anak ko. Sabi ko, mga estudyante ba kayo? Sabi nila gusto lang sumama dito. Pero sabi ko bawal kayo kasi minor. Obligasyon ng parents, obligasyon ko kayo. So, sabi ko dyan na lang kayo. Focus muna kayo sa pag-aaral. Kasi naawa na sila ni Madam Sara. Hindi ako kilala ng mga Duterte. Kung sasabihin ko sa inyo, nag-umpisa ako mag-volunteer sa politics simula nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, lakas si MD Party, nag-volunteer na ako at the time. So, during that time, I was a second year college at the time. Tapos, hanggang sa Aquino administration, dilawan ako. Nandyan ang record ko. Legit na dilawan ako kasi volunteer ako ng Liberal Party of the Philippines. Volunteer ako, nanalo lahat ng candidate from national down to local. Kaya ako na-employed sa city government of Dipolog dahil nag-volunteer ako sa city mayor at saka sa partido. Kaya ngayon, hindi ko na talaga matiis. Sobrang sakit na mapapanood ko sa social media, sa Facebook o sa mainstream media na puro lang panggigipit kay Sara Duterte. Hindi ko kilala, uulitin ko sa inyo, hindi ko kilala si Madam Vice President. Hindi nila ako kilala, pero sila kilala ko kasi napakaganda. Ito pa guys, ito ang bakit naging idol kong mga Duterte. Sasabihin ko sa inyo, first time in history na experience ko sa Davao City.